Magsha-shoutout muna ho tayo. Carl Borillo 2292. Kuya, pa-shoutout po. Pinapanood po namin lagi vlog nyo. Papasyal po kami dyan sa Edmonton in 2 weeks. Borillo family from Chilliwack, BC. God bless po. Borillo family, shoutout ho sa inyo. Maraming salamat ho sa panonood. Yun, ina-appreciate ko. Mag-iingat lagi ho kayo at God bless ho sa inyo. Mabuhay ho tayong lahat. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ano ho? Ay maganda pa rin ho ang weather. Positive 4 ngayon. Tapos sa mga susunod na araw ay positive pa ho din. Lalo na ho sa Lunes ay positive 12. Nako ay kwan. Pag uwi namin ng Lunes siguro, masarap na namang mag-ihaw, mag-barbecue, ano ho? Ay siya, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ay ayos laan diyan lahat, ano? Ay tayo ho isusunduin natin ang mahal na Reyna. Tapos si Utoy susunduin ko din, kagaya kahapon. Tapos hindi ko alam kung paano ang setup. At ang mahal na Reyna ho ay magpapakairo, ano ho? Bali, naka-schedule ho siya ngayong hapon ng 3:30. Ay siya, isamahan nyo ho akong magmaneho. At habang tayo'y naghuhuntahan, ano ha? Ito ho, natakbo na tayo. Ay susunduin na natin ang mahal na Reyna, ano? Ay kamusta ho kayo? Sana kayo ayos laan diyan, ano ho? Walang sakit, walang karamdaman. Ngayon ho'y araw ng kwan, ng Tuesday, ano ho? Ng Martes. Kahapon, Lunes, ay nag-vlog ho tayo. Ay ngayon ho tayo ikwan, may i-share ho ako. Related ho ito sa kwan sa vlog nating kahapon at kagabi ho may nag-message ho sa atin na silent viewers ano. Sir Dave Buenaventura, shout out po sa inyo, no. Siya po ay galing ng Montreal. Bale, bagong dating lang po siya dito sa Edmonton, Alberta. Sir Dave Buenaventura, shout out ho sa inyo, ano. Ngayon ho ay nagkapalitan ho kami ng mensahe kagabi sa Facebook, sa Messenger. At napanood nga niya yung vlog ko kahapon, yung ating latest vlog, ano ho. Nagtanong siya, sabi sa akin ni Kuya, pinapanood ko na yung vlog mo dati. Kagaya mo ako, dati akong cook. Tapos lumipat ako ng warehouse din, ano. Ngayon gusto niyang i-share yung nangyari sa kanya, ano ho, na siya po'y bagong lipat dito sa Edmonton, Alberta, ano ho. Ang gusto lang po niyang ipaabot sa atin ay ganito daw. Sa mga kagaya ho daw natin na nanggaling po sa F&B o kaya sa restaurant, ano ho. Dati po akong kusinero. Tapos si Sir Dave Buenaventura, dati po din kusinero. Tapos kalilipat lang po dito sa Edmonton, Alberta, ano ho. Bale, ang sabi niya po sa akin, Kuya, i-share mo naman ang kahalagahan ng forklift, ang pagkakaroon ng forklift certificate, ano. Dahil ang nangyari ho ay ganito. Ang sabi ho ni Sir Dave sa akin, siya po ay umalis ng Montreal. Tapos ipapasok daw siya ng kanyang kaibigan dito ho sa Edmonton, Alberta, no? Pagdating niya daw ho dito is warehouse na po daw siya, forklift operator, ano ho. Pero nung umalis siya sa Montreal ay isa pong kusinero, ano ho. Ngayon gusto niyang ipasabi sa mga hindi nakakaalam na kung gusto niyo hong magkaroon ng forklift certificate, pumunta po daw kayo sa mga training school. Na pwede naman kayo magtanong-tanong kung saang city, kung saan ho kayong probinsya. Dahil hindi naman ho nawawalan ng mga training school regarding ho sa forklift, ano ho. Bakit ko ho sinasabi ito at bakit niya gustong ipaalam sa bawat isa?
ganito po yon. Ang sabi po niya, halos nagkaparehas ho kami ng diskarte Dahil ako ho, dating kusinero. Ngayon, sabi ko, lilipat nga ako ng Alberta. Ang gusto ko, paghandaan ko. Dahil hindi ko alam kung magkano ba ang sahuran dito bilang isang kusinero. Ay ngayon, ang na-find out ko na mostly ho, at nasaksihan ko naman na pag kusinero dito, lalo na't bago ka sa kumpanya, medyo mababaho ang starting. Kaso pag magwe-warehouse ka, tapos meron ka pang forklift certificate, marunong ka mag-forklift, medyo maganda-ganda ho ang bigayan. Disclaimer lang ho, Bale, syempre hindi ko naman ho sinasabi na ang pagiging kusinero dito sa Edmonton, Alberta ay mababaho ang sahod. May mga malalaki hong magpasahod, hindi ho lang pare-parehas. May mababa, may mataas. So balik na ho tayo doon sa forklift certification. Hindi ho ibig sabihin na kayo ay nag-enroll sa isang training school, tapos ipag kayo nag-apply sa mga warehouse ay matatanggap agad kayo. Syempre, diyan na ho pumapaloob yung mga may backer kayo sa kumpanya. May mga referral kayo. Diyan na ho pumapasok yan. Hindi ho, for example, kayo ay may training ho ng forklift, ay kayo ay mahahard na agad sa isang kumpanya. Dito ho sa base ho, sa experience ho ni Sir Dave, na-hire ho siya dito sa Edmonton, Alberta kasi ipinasok ho siya. Pero ang pinanghahawakan lang niya po ay yung pong training certificate ng forklift, pero hindi pa po niya nagagamit yon. So sa ngayon ho, sa pagkakakwento niya kagabi, ngayon daw tinuturuan daw siya ng isang puti, ng isang Canadian paggamit ng forklift. Pero gayon pa man, galing siya ng training school, 2 days daw yon sa Montreal, nagpo-forklift na daw naman siya doon. At ngayon, kaunting adjustment na lang. Doon nga ho pala sa mga kukuha ho ng forklift certificate, may mga kumpanya hong ganito. Pag ho pumasok kayo sa isang warehouse o kaya sa isang company, matatanggap ho naman kayo kahit walang training ng forklift. Tapos, ang nangyayari ho, meron silang tinatawag na in-house training sa company. So ngayon, yun yung mga abangan nyo, yung mga pa-training nila na forklift operator na mismong company ang magbabayad. Kasi sa pagkakaalam ko ho, may kamahalan ho yung forklift. Yung sa akin, ako ay nagkaroon ho ko ng forklift certificate, ng forklift license, dahil ako po ay ini-enroll ng aking dating company sa training center. Kaya po ako nagkamero ng forklift. So baka po mapanood nyo ang vlog na to, maisip nyo na na ganito, napanood ko sa vlog ni Limueco Farm, gusto ko ding mag warehouse. So matatanggap pala ako sa warehouse kung ako'y merong forklift license. So dapat maghanap ako ng school. Hindi po ganon. Yung pong nabanggit ko po kanina, si Sir Dave, natanggap po siya kasi inirepair po siya. Tapos ang sabi sa kanya, bago umalis ng Montreal, ay kumuha na ng forklift training sa Montreal. Gusto ko lang pong i-clarify sa inyo. Pero gayon pa man, mahalaga po rin na meron ka ng forklift license or forklift certificate. Kasi isa na hong bonus yun. Pag nag-apply ka ho sa kumpanya, kahit wala kang, hindi ka pa nakakapag-start, hindi mo pa na i-apply yung training mo sa mga company na papasukan mo, o wala ka pang experience, at least meron ka ng certification. Pwede ka nang humawak ng forklift na may magtuturo sa iyo ng mga head sa kumpanya. Kasi sa mga warehouse, makikita nyo ho dyan, may mga sticker dyan or mga may nakakapit sa mga gilid na ang pwede lang makapag humawak o mag-drive ng forklift ay yung mga taong may forklift license o kaya forklift certificate. Pero syempre kung kayo ho ay merong kwarta o may pera,
Eh syempre kung gusto nyo lumipat ng warehouse, ano ho, ay di pumunta po kayo sa mga malapit na training center, mag-inquire po kayo regarding po sa pagkakaroon po ng forklift license, ano ho. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, no, hindi naman talaga required sa warehouse na pag ikaw ay nag-apply ay kailangan agad ho ng forklift license, ano ho. Hindi ho naman ganun yon, ano. Yon, may mga nagre-required, may mga hindi, ano ho. Kagaya ko ho, nung ho ako'y pumasok sa warehouse, wala ho akong alam, wala ho akong forklift license. Nung ho ako'y naka 4 months, yon, bali pinag-training po ako ng forklift, ano. Kasi syempre, humahawak na ako ng forklift, nasa 4 months na ako. Eh pag nagkaroon ho ng disgrasya at nagkaroon ng investigation at yung isa sa mga empleyado ay humahawak ho ng forklift na wala ho namang lisensya, ay pati ho kumpanya nyo ay malilintikan, ano ho. Ayun lang po, at least sana ho ito'y makatulong ang bidyong ito. Sir Dave Buenaventura, shout out sa iyo. Andito na po siya ngayon sa Edmonton, Alberta. Galing po siya ng Montreal, ano ho. Maraming salamat ho doon sa heads up na i-message mo sa akin, ano. Pero kung maaari lang po, tawag doon, mag-apply kayo sa warehouse ng kahit wala kayong forklift, makakatsambaho rin kayo. Tapos sila na yung gagasto sa inyo, no? Para ho naman makatipid kayo, no? Pero doon sa nangyari kasi sa sa sitwasyon ni Sir Dave, ano ho? Ang nangyari sa sitwasyon niya, may naghihintay na work sa kanya rito. Tapos parang may specific day, no, na mag-i-start na agad siya. Parang naka-reserve sa kanya yung trabaho. Kasi siguro malakas yung backer niya, ano. Biruin mo, ang pinakuha agad sa kanya, ang pinakuha na lang sa kanya ay yung forklift operator, at para diretso na order picker, yan. Tapos ang tingin ko receiver din siya, magre-receive din siya ng stocks galing sa mga trailer, sa mga truck, ano ho. Yan. Kung maaari ho, kung gusto niyo makatipid, mag-alalay kayo, no? Doon lang po ito sa mga gusto kong kumuhan, lumipat ho ng warehouse, ano? Pero tama ho din naman na syempre, maganda ding panlagay sa resume na ikaw ay may isang forklift license, ano? Ikaw ay certified, ano? Yan, ayos ho din yon, ano? Dahil syempre, napaka-importante ho noon. Habang ikaw ay bata, malakas-lakas ka pa, gusto mo mag-double job, halimbawa kusinero ka sa hapon, forklift warehouse ka sa umaga, o kaya warehouse sa hapon, tapos sa umaga naman kusinero ka, ano. So malaki ho ding tulong yon, ano. For example, gusto mo mag-double job, o sabihin natin part-time, ano, at least meron kang dalawang trabaho, hindi ka mababakante, ano ho. Kasi ito, maisingit ko nga pala, ano ho, yung kaibigan ng mahal na Reyna ay nagtatrabaho ho sa Port McMurray. Bale, kusinero po siya sa isang catering services sa Minahan, sa Port McMurray, ano ho. Siya po ay forklift operator pero kusinero. Tapos may additional po siyang sahod kasi po siya, nagpo-forklift po siya, ano ho. Pag daw may dumarating na mga stocks, hinuhugot siya sa kusina at nagiging stockman ho siya. Bali, yun ho mga parating na stock, yun, ginagamitan niyo ho ng forklift. Pero syempre, ang pinaka bottom line ho noon, yung pagkakaroon niyo ng forklift license, iba yung sahod niya sa iba. Kasi kusinero siya, at the same time, nagpo-forklift ho siya, no? So, example lang po yun, pero tunay po yun. Kaibigan po yun ng mahal na Reyna sa Port McMurray, ano pa? Yun po, ito, na-share ko lang, isa na naman hong kaalaman, ano? Bali, isa hong kaalaman para sa mga taong baguhan, ano ha? Siyempre, ito po para lang sa mga tao na nagnanais nga na mag-iba ng linya o magdagdag ng trabaho, ano ha? Yan, malapit na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna, ano? Kung nakikita nyo, napakaganda ho ng weather ngayon. Yan, bali, kulay kalsada na. Kitang-kita na ho ang kalsada, ano ha? May mga tubig ho sa gilid at natutunaw ho ang snow, ano?
Yun lang po yun lang po yung kwan ko, counting payo. Sir Dave, maraming salamat ho sa heads up at saka sa suggestion nyo na content, ano ho. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung gusto nyo pong mag-apply sa warehouse, pwede naman po kahit wala kayong forklift experience, ano ho. Kasi darating ho ang time na yung mismong company nyo ang magpapatraining sa inyo at wala kayong gagastusin sa pagkakaroon ho ng forklift license, ano ho, yan. Pero syempre kung i-apply nyo po yung sinabi ni Sir Dave na mas maganda na na kung lilipat kayo ay mag-enroll kayo sa isang training center, parang i-advance nyo na sariling bulsa, sariling pera ang gagamitin nyo, wala ho naman masama, ano. Syempre maganda din panlagay sa resume yon, ano, na syempre magpapasa ka, di ba? Yun nga lang ho, syempre wala kang experience sa forklift, kung ka lang forklift license or certified pero hindi mo siya nagamit, ano ho, yan. Pero syempre gaya ng sabi ko kanina, okay pa rin yun, at least na certified ka, nakapasa ka sa training nila, ano ha. Saglit lang ho at tatawagan natin ang mahal na Reyna. Andito na ho ako sa parking lot, ano. Andito na ho ang mahal na Reyna, mag-hi ka muna. Hello po. Ayan, sabihin mo magandang araw Edmonton. Ang appointment mo ay 3:30. So sa Stony Plain yan. So anong setup natin? Susunduin natin si Kiel o ibababa muna kita? Pwede mo pa ibaba. Ibababa muna kita para hindi tayo malate na. Ang tagal mo kaya. Sige. Ang tagal mo umalis, tinitingnan kita. Oo. Biro mo 2:58 na, nandito pa rin tayo. So ibababa muna kita na. Okay, Hindi sige. ka naman nagpapainit. Ganda ng weather, no? May appointment sa ano. Saan? Huwag sa akin ng dapat bukas. Ano yun? Alberta Reproductive Center. Okay. Dapat bukas 11:30. Sabi ko, hindi ko alam kung papayag ka kagad. Bakit? Bukas 11:30. Dapat. Okay. Sabi ko, I'm not sure. Sabi ko, just give me some few days to ask my husband. Okay. Nakapag-hi ka na ba? Oo. Yung topic ko ngayon, asawa ko, yung topic ko ngayon na mahalaga yung forklift license, forklift certificate, no? Kung sa warehouse sila nakaline. Pero syempre, di ba? Hindi mo naman... Kasi may nakachat ako na i-content ko daw kung gaano kahalaga ang forklift certificate. Pero syempre, kung sa mga nakaline sa warehouse, ang sabi ko nga sa kanila, hindi naman porket nag-apply ka ng warehouse ay kailangan agad ng forklift license, kasi may mga warehouse na hindi naman required yung forklift, no? So parang ito sinasabi ko sa kanila, kasi anong nangyari kasi dito sa nakachat ko, galing Montreal lumipat ng Edmonton, ngayon pinakuha siya ng forklift license sa Montreal para pagdating niya dito start na agad, kasi may referral siya, may backer siya, kaya agad kahit wala siyang experience. Kung like 6 months na gumagamit ng forklift, yung pinanghahawakan lang niya ay certificate lang. So nag-aral siya ng 2 days. Yan. Sir Dave Buenaventura ng ngayon Edmonton na, dating Montreal, shout out ho sa iyo. Napakaganda ng advice nyo sa akin na i-content ko, okay, para yung mga gustong maganda kagad ang wage diyan ka naman nagkakamali. Bakit? Maganda-ganda naman talaga. Kasi dati din siyang cook, maganda din yung wage niya sa Montreal as a cook. Okay. So ngayon, parang siguro nasa isip din niya. Ano yan, may natawag. Saglit lang, hot, may natawag. Andito na ho tayo sa kung saan tawag daw, magpapakairaw. Ano ba yan? Strive Spine and Sport. Yan, andito na ho tayo. So 3:30 ang schedule mo, no? Okay, yan. Balikan mo na lang. Babalikan.
Ano, ihahatid ko muna si Kal sa bahay o... Ay, hindi. Babalikan ka na lang namin. Mabilis lang yan, ano? Sige. Okay. Ay, ito ho. Bali, susunduin na ho natin si Utoy. Bali, na ibaba na natin ang mahal na Reyna, ano? Ito lang ang nakakatuwa dito sa mga company dito sa Canada, ano ho? Ito, binibigyan ho kami ng ganito. Yun hong insurance na tinatawag, ano? Nasaan ba yun? Ito ho, bali... Binigyan ho ako ng company ko 2 card. Ito ho yung sa company ko 2 card. Tigisa kami mag-asawa, ano ho? So pag nagpa-Cairo ho siya dito, libre ho, wala ho siyang babayaran. Ito hong sinasabi ko, alam na ho ito ng mga matatagal na dito sa Canada. Bali, sineshare ko lang ho ito sa mga bago palaan dito sa Canada, nagbabalak pumunta ng Canada, bagong dating sa Canada, ano ho? Yun nga, binigyan kami ng 2 card, so wala siyang babayaran. So kaming 3 ni na Utoy, kung magpa-Cairo kami, wala hong bayad. Kung magpamasahe kami, wala hong bayad. Ano? Tapos ang kinaganda pa nito, yung si Utoy ko, palalagyan ko ho ng brace. Ang cover ho ng aking insurance sa ortho ay 3,000. Yung pong insurance ho ni mahal na Reyna ay nasa 1,500 lamang ang ortho. Ay ang braces daw ay nasa 7,000 to 8,000. So meron akong cover dito na 3,000. Tapos ang kay mahal na Reyna is 1,500. So kung 6,000 or 7,000, so mga 1,500 pa or mga 2,000 pa, ano ha? Ayun lang po, na i-share ko lang ho na nakakatuwa ho. Ano kasi sa Pilipinas hindi ko alam kung may ganito. Siguro kung meron man na mga ganitong kagaya ng ganitong sistema ay iilan, ano ho, hindi ho halos lahat. Talagang iilan laang, ano. Biruin mo, magpapabrace si Utoy, ang brace dito nga 6,000, 7,000, may cover ako na 3,000 sa insurance ni mahal na Reyna. Kwan, meron siyang 1,500 sa ortho, no. Bali, ang ginamit niya ho sa kanyang Cairo ngayon, itong aking card, tigisa ho nga kami. Hindi pa niya magamit yung card niya kasi hindi pa daw nadating sa bahay namin. Ay, ang tagal nang ini-apply. Ewan ko ba kung ano na nangyari, ano. Ay siya, isusunduin muna ho natin si Utoy at baka naghihintay na sa bus stop. Yan, bali, kasama na ho natin si Utoy. Utoy, mag-hug muna. Yan. Pupunta na ho kami kay mahal na Reyna at amin na lang hihintayin doon. At nasundo ko na si Utoy, ano. Yun lang naman Cairo, siguro mga 20 minutes lang yun o 25 minutes, ano ha. Doon na namin hihintayin para sabay-sabay na kaming uuwi. Tapos yun, kakain ng hapunan, ano. Ay, ito ho, nakikita nyo ho ang itsura ho ng Edmonton, Alberta. Talagang nakakatuwa, medyo masakit na ho sa balat, ano. At sikat na sikat ang araw, ano. Anong sabi ko kanina? Positive 4. Tapos yung mga susunod na araw ay puro positive din. Tapos Monday, positive 12. Ikaw, sarap, ano. Yun, nakasalang na ho ang mahal na Reyna sa loob, ano. Ako'y nagpa-schedule din ako ng massage. Hindi naman ho Cairo. Ang sa akin naman ho ay massage, ano ho. So next week ho tayo may schedule, ano. Nakakatuwa ang ganito. Siyempre, tayo'y napapagod sa trabaho. Kailangan ho natin ng masahe, ano ho. At siyempre, nagkakaedad ho tayo, may mga nananakit-nakit na ho sa ating mga katawan, mga kasukasuan, ano ho. Siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho kami nagpapaalam sa inyo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Utoy, magbabay ka muna. Yan, ay ang mahal na Reyna ho ay hindi ho makakapagpaalam at nakasalang na. Ay maraming salamat ho. Maligayang araw ng Martes. Hanggang sa muli, God bless everyone. Salamat ho. Bye! Bye-bye.